May sinasabi ka, Jenny? Oo, may angal ka? Napapansin ko sa'yo, laging mainit ang dugo mo sa akin. Paano naman kasi? Pagdating ng kuya ko sa trabaho, siya pa nag-aasikaso sa'yo. Samantalang ikaw, kakain at matutulog na lang pagdating mo. Ba't ka ba ganyan sa akin, Jenny? Nagtatrabaho ako para sa amin ng kuya mo. Oo, nagtatrabaho ka para matustusan mo ang pangangailangan ng una mong anak. Samantalang ang kuya ko, sa inyo napupunta ang sahod niya. Hindi totoo yan! Marga, ito pala ang bahay namin. Tara. Okay lang ba talaga kay mama mo na dito ako titira? Basta, akong bahala sa'yo. Ma, ano po? Si Marga nga po pala. Mano po? Halika nga dito, Renz. Sandali lang, Marga. Bakit may kasama kang babae? Ma, huwag sana kayo mabibigla ha. At bakit? Ma, buntis po kasi siya. Ano? Huwag mong sabihin dito mo siya patutuloyin. Ma, huwag ka na magalit. Nasa hustong gulang na rin naman na kami. Ikaw na nga ang bahala sa kasintahan mo. Si kuya may kasintahan na. May kaagaw na ako sa atensyon niya. Baka pati allowance ko, di na niya ako mabigyan. Sige, ikaw na bahala dito. Papasok muna ako sa kwarto. Sige po, Ma. Jenny, halika nga. Bakit kuya? Jenny, si Ate Marga mo nga pala. Marga, si Jenny, busong kapatid ko. Kamusta ka, Jenny? Pagpasensyahan mo na ang kapatid ko ha. Baka mainit lang ang ulo niya. Ayos lang, Renz. Tara, pasok tayo sa kwarto natin. Nakakapagod. Sarap naman ang buhay ng babaeng to. Pagkarating, higa agad, di mo nasikasuhin yung anak niya. Marga, nandiyan ka na pala. Kumain ka na ba? Hindi pa nga eh. Nahiga lang ako kasi pagod ako sa trabaho. Sige, maghahain muna ako para makakain ka na. Salamat, Renz. Pero mamaya na lang. Magpapahinga muna ako dito. O sige, pupuntahan ko muna si Amy sa kwarto. Sige, tulog na ba siya? Kanina pa. Sige, maya-maya na lang. Susunod ako. Kuya, sarap ng buhay ng asawa mo ah. Di man lang puntahan yung anak niya. Hayaan mo muna siya magpahinga. Pagod kasi sa trabaho. Sus, ang sabihin mo, tamad lang siya. Huwag ka nga maingay dyan. Baka marinig ka ni Marga. At anong sinasabi mo tamad siya? Kita mong pagod yung tao, tapos sasabihan mo ng tamad? Pagod? Ako nga itong pagod kakaalaga sa anak ninyo. Eh siya, pagkagaling sa trabaho, kakain at matutulog na lang. Intindihin mo na lang ang ate mo, bunso. Naghahanap buhay siya para matulungan niya ako. Matulungan ka? Ang sabihin mo, kaya siya nagtatrabaho para doon sa anak niya sa unang asawa niya. Ano kayang pinagtatalunan ng dalawa? Manahimik ka na nga, Jenny. Bahala ka na nga, kuya.
Ano po, ma? Kaawaan ka ng Diyos. Ma, nasan po si Renz at si Amy? Nandun. Pumunta sa plaza. Naiinip kasi si Amy dito sa bahay. Ganun po ba? Sige, ma. Pasok po muna ako sa kwarto. Kumain ka na ba? Hindi pa po, ma. May natirang pagkain doon sa lamesa. Kumain ka na doon. Sige po, ma. Tamad talaga. Pati pinagkainan niya, di niya pa humahugasan. May sinasabi ka, Jenny? Oo, may angal ka? Napapansin ko sa'yo. Laging mainit ang dugo mo sa akin. Paano naman kasi? Pagdating ng kuya ko sa trabaho, siya pa nag-aasikaso sa'yo. Samantalang ikaw, kakain at matutulog na lang pagdating mo. Ba't ka ba ganyan sa akin, Jenny? Nagtatrabaho ako para sa amin ng kuya mo. Oo, nagtatrabaho ka para matustusan mo ang pangangailangan ng una mong anak. Samantalang ang kuya ko, sa inyo napupunta ang sahod niya. Hindi totoo yan! Alam mo nang wala ka? Nabibigyan ako ni kuya lagi ng allowance ko. Ngayon, sa'yo na lahat napunta. Marga, Jenny, anong nangyayari dito? Si Ate Marga po kasi, ma. Bakit nga? Ang yabang. Kung umasta, alam ko sinong reyna dito sa bahay. Hindi po, ma. Nagsisinungaling lang po yan si Jenny. Kita mo na, ma, yung ugali niya? Halika nga dito, anak. Ano ba? Bakit ka ba nagkakaganyan? Masimula nung nandito yung babaeng yan, inagaw niya na sa ating atensyon ni kuya. Natural, asawa niya si Marga. Tanggapin na natin yun. Darating din yung panahon at iiwan mo ko kapag nag-asawa ka na. Hindi mangyayari yun, ma. Hindi imposible yan. Hindi habang buhay, nasa poder ko kayo ng kuya mo. Madaya po kasi si kuya, ma. Pinangako niya sa akin na tutulungan niya ako hanggang makapagtapos ako ng pag-aaral. Tsak, matutuwa si kuya neto. Kuya, tignan mo itong nakuha ko sa exam. Patingin nga. Ang taas naman nito. Siyempre, matalino ata tong kapatid mo. Hayaan mo, Jenny. Kapag nakapagtrabaho ako nang bahala sa allowance mo. Talaga, kuya? Sana matanggap ka na sa trabaho in-applyan mo. Huwag kang mag-alala, bunso. Sisipagan ko para sa inyo ni Mama. Salamat, kuya. Sana di ka magbago sa amin ni Mama. Oo naman. Yung pala, mag-aasawa lang ng tulad ni Ate Marga. Huwag naman ganyan ang ipakita mo sa Ate Marga mo. Dapat, maging mabait ka sa kanya dahil parte na rin siya ng pamilya natin. Hindi maganda yan na hindi kayo nagkakasundo. Nasa iisang bahay lang tayo. Dapat, irespeto mo rin ang pamilya ng kuya mo. Tayo-tayo lang din ang nagtutulungan. Eh, paano makakatulong si kuya kung may pamilya na siya? Siyempre, uunahin niya ang pamilya niya bago tayo. Hindi madamot ang kuya mo, Jenny. Siguro sa ngayon, hindi niya kayang pagsabayin dahil may anak na sila. Yun na nga po, ma eh. Pareho silang may trabaho. Pero bakit di kayang tuparin ni kuya yung pangako niya sa akin? Anak, ako nang bahala sa'yo. Huwag mo nang pilitin ang kuya mo. Kaya ko naman, anak, na magtrabaho at pagtapusin kita. Pangako yan. Marga, hindi pa rin ba kayo magkasundo ni Jenny? Hindi pa nga, Renz. Hindi ko nga alam ang dahilan kung bakit siya nagkakaganyan. Hayaan mo at kakausapin ko. Huwag na. Hayaan mo muna siya. Hindi kasi ako sanay na ganito katahimik ang bahay dahil hindi kayo magkaunawaan ni Jenny. Hayaan mo na nga muna siya. Jenny, pwede ba kita makausap? Ano yun, kuya? Napapansin ko kasi hanggang ngayon hindi pa kayo nagkikibuan ng ate mo. Kasi naman, kuya. Dahil ba nagsiselos ka at hindi ko natupadan na ipangako ko sa'yo? Oo, kuya. Kasi wala kang isang salita. Akala mo ba hindi ako nahihirapan? Inuuna ko lang ang pangangailangan ng mag-ina ko.
Kaya nga kuya binaliwala mo na lang ako dahil sa kanila. Hindi totoo yan. Jenny, Renz, bakit kayo nagsisigawan? Yan kasing si Jenny, ma. Hindi makaintindi. Sige na anak, iwan mo muna kami ng kapatid mo at ako nang magpaliwanag sa kanya. Sige po, ma. Anak, hanggang ngayon ba? Hindi ka pa rin nakakaintindi sa kalagayan ng kuya mo? Sinabi ko naman sa'yo na may pamilya ng kuya mo, kaya sila munang unahin niya kaysa sa atin. Tama ba yun, ma? Tayo ang pamilya niya at kadugo niya. Oo nga, dahil bumuo ng kuya mo ng sarili niyang pamilya, natural, sila ang unahin niya. Magpasalamat nga tayo at hindi siya naging pabigat sa atin. Hindi gaya ng iba na mas lalo pang naging pabigat sa magulang. Pasensya na po, ma, sa inasal ko. Huwag ka sa akin humingi ng pasensya. Kay kuya mo at ate Marga ka humingi. Opo, ma. Kuya, pasensya na sa inasal ko kanina. Wala na yun, bunso. Pinaliwanag na sa akin ni mama lahat. Hayaan mo. Nandito naman kami ng ate mo. Hindi namin kayo pababayaan. Salamat, kuya. Ate Marga, paumanin sa mga inasal ko sa'yo. Wala na yun. Naiintindihan naman kita, Jenny. Salamat sa inyo. Bunso talaga.